Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng Panginoon Jesus na aming Savior and Lord, at sa patnubay ng Banal na Espiritu, kami po ay muling dumudulog sa iyong harapan at inaangkin namin ang iyong dakilang presensya, O Lord God. Hayaan mong balutan mo ang bawat isa ng iyong banal na presensya, O Lord God. At hayaan mo, Lord, na tulungan mo kaming makapokus sa aming pag-aaral, O God. Ang topic ay New Testament Survey. Basbasan mo po ng mabuti si Pastor Edgar na siyang magtuturo, Panginoon, regarding this topic, O Lord. At hayaan mo, Lord, ang espiritu ng karunungan, kaunawaan ay siyang magmanifest, O Lord God, sa amin, O God, hindi lamang ngayon, kundi sa buong pag-aaral namin, O God. Inaangkin namin na isa sa mga regalo ng Banal na Espiritu ang espiritu ng karunungan at ng wisdom, O Lord God. At bibigyan mo kami ng mga revelation, O Lord God, na ikaw naman banal na espiritu ang nagkakaloob nito, O Lord God. Nasa sa amin ang Bible, nasa sa amin ang mga materials, O Lord God, pero ang revelation na galing sa iyo ay napaka-importante, O Lord God, upang patuloy kaming ma-equip, O Lord God, at maging epektibo, O Lord God, sa ministry, O Lord God, at patuloy na lalago, O Diyos, sa aming mga espiritual na pagkilos at pananampalataya. Nagpapasakop kami sa iyo, O Lord God, at inaangkin namin, O God, na kung wala ang iyong patnubay, ay hindi po kami magiging epektibo. Katulad ng sinabi mo, God, you are the vine and we are the branches, O Lord God. We have to be connected, O Lord God, parati sa iyo upang, Lord, maging kagamit-gamit kami at makakapamunga, O Lord God. Kaya sa gabing ito, thank you so much, O Lord God, na idinako mo kami upang magkita-kita, O Lord God, at inaangkin namin ang iyong blessing, O Lord God, sa aming pag-aaral. We honor you, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Okay, God bless, Pastor Edgar. Binibigay ko na sa iyo yung screen. Maraming salamat, Pastor Win. Magandang araw po sa atin lahat. Nakita niyo ba? Nakita niyo? Hello? Yes po, yes. Opo, Pastor. Ha? Amen. Yes po, nakikita namin, Pastor. New Testament Survey. Okay na? Okay. Okay. So, ngayong pagkakataon na to ay iti-take up natin ng New Testament Survey. Katatapos lang natin ng Old Testament Survey at si Pastor Win ang nagturo. At ngayon ay ako ang sa akin nakatoka ang pagtuturo. Kaya tayo ay umasa sa Banal na Espiritu at in-claim ko ang prayer ni Pastor Nomar kanina na siya ang mangunguna sa atin ngayon sa ikalalawan natin ng makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon sa ikalalago ng ating mga pananampalataya. Amen. So, ang New Testament Survey ay ikalawang bahagi ng Bible. Minsan, meron kasi mga Bible na mabibili tayo na New Testament lang, di ba? Pero yung New Testament na yon, hindi yung Bible. New Testament yon. Kasi ang Bible composed of Old Testament and New Testament. Opo. So, kung makakakita tayo ng New Testament Bible lamang, ayun ay New Testament lang. Hindi yun ang kabuuan ng Bible. So, sa ngayon, dito tayo mag-concentrate sa New Testament kung magitan ng pag-aaral natin sa New Testament Survey. So, ang objective po ng pag-aaral natin ito ay, una, the study aims to emphasize the fulfillment of Old Testament prophecies. Ayon sa Lucas
chapter 24, verse 44 to 46. Ito po yon. Then he said to them, "There are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me." And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Then he said to them, "Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day." So ito po ay prophesy din sa Old Testament ang tungkol sa sa Messiah, ano? Sabi nga dito sa Law of Moses, sa prophets, sa Psalms, no? Makita natin doon. At ang Messiah na yon ay sabi dito ay mamamatay siya, ngunit on the third day ay mabubuhay siya. Amen? So, to show many types that are in it which are found in the Old Testament. Ayon sa Romans chapter 5 verse 14, sabi po, "Nevertheless, death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam, who is a type of him who was to come." Excuse me. Dito po sa Romans 40 and Romans 5:14, sinabi rito na si Adam daw, although siya ang unang created ng Panginoon na human being, ano, ay isang type ni Jesus. Sabi dito, type of him was to come. So, although siya ay nagkasala, ano, ay type of Jesus pa rin siya. Sabi dito, death reigned from Adam unto Moses dahil sa kanyang pagkakasala na yon. Kahit na doon sa mga, even those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam, ay nadamay lahat. No? So walang nakaligtas. No? So ganun din, nung ang purpose ni Yahweh, nung ibigay ang kanyang anak, ay upang iligtas yung mga naapektuhan ng pagkakasala ni Adam. Ayon sa Old Testament, link of the Old Testament to the New Testament, ayon sa Hebrews chapter 9, verse 16 to 22, in the case of a will, it is necessary to probe the death of the one who made it, because a will is enforced only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. This is why even the first covenant was not put into effect without blood. When Moses had proclaimed every commandment of the law to all the people, he took the blood of calves together with water, scarlet wool, and branches of hyssop, and sprinkled the scroll and all the people. He said, "This is the blood of the covenant which God has commanded you to keep." In the same way, he sprinkled with the blood both the tabernacle and everything used in its ceremonies. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of the blood, there's no forgiveness. Nakita po natin dito, na sabi dito, ang will daw, parang parang last will in Testament, hindi po mag-effect yun kapag ang sumulat nun ay buhay pa. Mag-take effect lang yun kung siya ay patay na. So dito, makikita natin na ang lahat ng pinagawa ni Yahweh kay Moses noong araw ay kailangan may papataying mga hayop. This is why even the first covenant was not put into effect without blood. Tapos ang magawaing yon ay na-carried dito sa New Testament, nung binigay na ang bugtong na anak na si Jesucristo upang siya na ang tagapagligtas natin at siya ang magpapatawad sa atin. Ngunit sabi rito, hindi po epektibo ang pagpapatawad kung walang pagbubo ng
dugo. Sabi dito, and without the shedding of blood, there's no forgiveness. So kailangan pong mamatay ang Panginoon Jesucristo upang ang kanyang dugo ang maghuhugas sa atin o magpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen. So ang ginawa po ng Panginoon Jesucristo sa cross ng Kalbaryo ay kinopy lang po galing sa Old Testament. Noong araw na kailangan mag-alay ng mga hayop, kailangan patayin, kailangan palabasin ang dugo upang ibuhos doon sa kung saan kailangan ibuhos. Di ba? This is why even the first covenant was put into effect without blood. When Moses had proclaimed every covenant with law to all the people, he took the blood of calves together with water, scarlet wool, and the branches of hyssop, and sprinkled the scroll and all the people. No? So, parang binasa ng dugo. Kahit na nakalagay dito ay sprinkled. Basta mabasa ng dugo ay carried na yon. No? So, ganun din ang ginawa ng Panginoong Yesus. Kaya sabi nga ni Pastor Robert kanina, marami sa New Testament, lalo sa Gospel, ang hayo sa Old Testament. Amen? So, carried yun sa Gospel na pinapakilala o tinuturo ng Panginoon Yesus. No? So, kailangan malinaw po sa atin yon. Bakit ba kailangan mamatay? Bakit ba kailangan masugatan si Jesus? Yun po ang dapat mangyari. Dahil kung wala pong pagbubuo ng dugo, ay walang kapatawaran sa kasalanan. Number 4, develop full significance of the person and work of Christ and how this should affect the work of Christian in the world. Tayo po sa Romans 5:17. For if by the trespass of one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in the life through one man, Jesus Christ. So dito, nabagit natin kanina na si Adam ay, although siya ang unang created ng Panginoon, siya ay nagkasala. At ang pagkakasala na yon, sabi niya, death reigned through that one man. Pagkasala ng isa ay nadamay ang lahat ng mga tao na mga sumunod sa kanya. Ngunit, doon sa mga taong sumunod sa kanya ay isa lang ang pwedeng magligtas sa kanila. Amen? How much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in the life through one man, Jesus Christ. Kaya sabi nyo kanina, si Adam ay type of Jesus. Dito, ang nag-counter doon sa epekto ng pagkakasala ni Adam para sa mga taong nadamay ay si Jesus lang. Dahil siya ay namatay para sa lahat. Binigay siya dito para sa lahat upang mapatawad ang lahat ng kasalanan ng mga tao na nadamay dahil sa pagkakasala ni Adam. Sabi dito, reign in life through one man, Jesus Christ. So, Adam is the type of Jesus Christ, although galing sa kanya pagkakasala. Si Jesus naman, galing sa kanya ang salvation, ang ang forgiveness. Amen? Number 5, help anticipate the end times events like the return of the Lord. End times reign in the eternal state. Ayon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve like the rest of them who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep with him. According to the Lord's own words, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, and with the voice of the archangel, and with the trumpet
call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. Amen? So sabi dito sa 1 Thessalonians, ano? Sabi dito, iba raw kasi ang dapat ang attitude ng may hope at ang walang hope pagdating doon sa pagbawi ng buhay. Kita natin? Brothers, we don't want you to be ignorant about those who fall asleep. Ibig sabihin doon, fall asleep. Ibig sabihin na binawian ng buhay. Ang sa terminology kasi sa Bible, sa believer na binawian ng buhay, no? Actually, hindi talaga siya namatay. No? Although ang general term ay namatay, pero ang sa Bible, hindi talaga namatay. Sila ay natulog. Amen? Kaya ang sabi ko ay binawian ng buhay. No? Fall asleep or to grieve like the rest of them who have no hope. Ang tao kasi, kapag sila ay namatayan, ano? Sila ay nag-grieve. Although pwede rin naman mag-grieve, ano? Pero hindi pangmatagalan. Kasi ang nag-grieve lang pangmatagalan ay yung mga walang pag-asa. Dahil kung titingnan natin ang katuruan sa Bible, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, sabi sa Bible, to live is Christ, to die is gain. Ano? Makukuha mo na kaagad, ano? Ang presensya ni Jesus. So, hindi kailangan mag-grieve. No? Kasi sabi dito, to grieve like the rest of men who have no hope. Para lang yun sa walang pag-asa. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep with Him. Ganun po ang assurance, ano, ng Bible sa atin, ng mga believer. No? Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring us, or will bring Jesus to those who have fallen asleep with Him. According to the Lord's own words, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Dito pinaliwanag ni Paul sa mga Thessalonians, na pag nagkataon na dumating ang Panginoong Jesus dito, na siya ay bababa sa clouds, ang mauuna ay yung mga natulog. Ang mauuna ay mga binawian ng buhay ng mananampalataya. Sabi na, will certainly not precede those who have fallen asleep. Mahuhuli tayo ng mga believer. Mauuna muna yung mga binawian ng buhay ng mga nauna sa atin na sila muna ang iaakyat. Will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven, with the clouds and commands, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Yan. Hindi po yun, living in Christ will be lifted first. The dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Tapos sabi niya rito, therefore encourage each other with these words. Ito po ang pangako, ng Bible para doon sa mga mananampalataya pagdating ng end times. Kaya kailangan daw i-encourage natin ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Amen? Praise God. There are 27 books in the New Testament. At ito ay pinaghati-hati sa 5 divisions. Sabi ni Pastor Robert kanina, genre. Okay, pareho lang yun. No? So, ang New Testament ay 27 books at divided into 5 divisions. Ang 5 divisions ay Gospels. Ito ay ang 4 na unang mga aklat o mga books ng New Testament. Matthew, Mark, Luke, John.
At ang sumunod dito ay ang Book of Acts. Ito ay under history. At ang sumunod dito ay Pauline epistles mula sa Romans hanggang doon sa Hebrews. General epistles, James to Jude. Prophecy ay ang Revelation. So tingnan natin dito. The Gospels. No? Ano ba yung Gospel? Tanong ko lang. Sino nakakalam? Ano ba yung Gospel? Kung tatanungin kayo, ano ba yung Gospel? Ang sabi ng iba, ang sabi ng mga nakakalam, yan daw ang good news. Tama yon. Pero ano ba yung good news? Ano ba yung balita? Ano ba yung magandang balita? Bakit ang mga Tagalog na Bible, ang title nila ay Magandang Balita? Ano ba yung magandang balita ron? Good news. Died, buried, and Jesus. rose again. Save us. Ano? The good news is he was died, buried, and rose again in the third day, according to the scripture. Ma'am, so kailangan malaman natin yon. Parang ano lang yan eh. Kung kayo ay nasa abroad, kung kayo nasa abroad, noong pandemic, natigil yung bakasyon. Masamang balita yon. Ngunit, nung nawala na yung pandemic, may magandang balita. Ano ba yung magandang balita? Pwede na ulit magbakasyon. Diba? Amen. Example ng gospel. Magandang balita. Ngunit, ang gospel dito, ipinakilala ng Book of Matthew, Book of Mark, and Book of Luke, and Book of John ay si Jesus na ibinigay, or life of Christ. okay, na ibinigay ng Ama upang magkaroon na ng kaligtasan ang tao. No? Dati kasi, ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi sila umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat sila mamatay. Ngunit sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino man na sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang good news. Amen. Yan. May buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan sa mga mananampalataya. Kailangan manampalataya ka sa anak ng Diyos, na si Jesucristo. No? At yun ay presenta ni Matthew, ni Mark, ni Luke, at ni John. Iba-ibang, although ang iba dito sa mga account ni Matthew, ni Mark, sa Luke, and John, may mga pareho, meron din naman mga hindi. Ibig sabihin, may unique sa Matthew na wala sa Mark, sa Luke, sa John. May unique din sa Mark na wala sa Matthew, sa Luke, sa John. No? Meron yan. Hindi lahat pare-pareho. Pero pinakilala dito kung paano namuhay ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nandito sa lupa. Yan. Pagkatapos ng apat na Book of Gospels na to ay ang history. Ang ibig sabihin ng history dito ay history ng church. Pero hindi po to ang kabuuan ng history ng church. Portion lang po to. Actually ito ay kung makikita natin sa Book of Acts ay nagsimula po ito sa pagsabi ng Panginoon na hintayin nyo ang banal na espiritu doon sa upper room. Ano? At sila ay naghintay doon at sila ay nabaptize ng Holy Spirit at nagkaroon sila ng power para mag-witness, para maging saksi ni Jesus. Yun pa simula ng Book of Acts. At makikita natin sa Book of Acts, ang karamihan nang mababasa natin sa Book of Acts, sa unang portion ay ang ministry ni Pedro, ang ministry ni Juan, at ministry ni James. No? Ang second portion ng Book of Acts ay ang ministry ni Pablo, na dati siya ay Saul, ngunit siya ay na-convert. No? Pero ang talagang ginagamit nila sa history ay ang kanilang first-hand experience kay Jesus Christ na siya ay namatay at nabuhay ng muli. No? Kung babasahin natin ang resurrection, yun talagang ang pinipresent nila sa tao. Na si Jesus, the Son of God, who was dead, after 3 days, he rose again. Kami ang nakakita noon. Sabi doon sa pag-present nila ng history ng church. Kaya doon sa mga pag-present nila ng ganon, ay
Pinangako naman ng Panginoon sa Great Commission, di ba? That I will be with you always up to the end of the ages. Di ba? At ang Holy Spirit ang nag-convert sa mga tao to believe at sila ay naging Christian. Yun ang pasimula ng church. Pero hindi yun nakabuuan kasi pagkatapos ng Book of Acts, nandun pa yung, dito ang Pauline epistles. Pero itong Pauline epistles, makita natin na ito ay sulat. They are letters. Letters to believers. So ibig sabihin, bago ginawa ang sulat na to, ay nag-evangelize muna sila doon sa lugar na kung saan nababanggit ang mga books, kung saan intended yung epistles. Katulad ba dito, Romans to Hebrews. Isang unique na pangyayari, ang Epistle of Paul to Romans ay hindi po siya ang nag-evangelize sa mga Romans. Ang katotohanan diyan, hindi pa sila nagmi-meet. Ang balak pa lang ni Paul ay mag-visit doon sa mga mananampalataya doon sa Rome. Makita natin yan doon sa first part ng Romans. Hindi pa sila nagmi-meet, pero nabalitaan niya na may mga believers doon sa Rome. Kaya ibinigay niya ang talagang doktrina na alam niya doon sa Rome, doon sa mga sa Romans believers. So ibig sabihin, pakalipas ng Book of Romans, sa from 1 Corinthians hanggang the rest Hebrews, sila ay na-evangelize na muna. Amen? Sila ay natatag na muna na grupo. Although noong araw, ang church kasi is consider na church yung mga house church. Hindi pa nangyayari yung palakihan. Di ba? At doon sa mga converts na yon na sa kanilang pag-evangelize ay may nababalitaan si Pablo na mga hindi magandang pangyayari. Kaya doon in-address ni Pablo sa mga pangyayaring yun, doon sa group of believers, ang kanyang epistles. Makita natin. So, pagdating natin doon sa pag-aaral natin ng epistles of Paul, mata-take up natin yan. Pero dapat natin malaman na ito ay letters. Ito ay sulat tungkol doon sa nabalitaan ni Pablo na nangyayari doon sa mga believers. So ibig sabihin, na-evangelize na muna sila, believers na muna sila. Ang nasa Bible lang ay ang mga letters. Letters of encouragement. Ang pang-apat ay general epistles. Ang general epistles ay mula sa James to Jude. At ito ay may mga kadalasan dito ay lahat o halos lahat ito ay ang title ng book ay ang author nila. Amen? Lahat ito ay mga encouragement doon sa mga believers. Pareho lang ang situation sa kayong Paulinians epistles na dating na-convert sila sa pag-evangelize ng mga disciples o mga followers ni Jesus, at pagkatapos nilang ma-convert, hindi naman sila nag-stay doon sa lugar nila. Diba? Umalis din sila. Kaya nabalitaan nila na may mga pangyayaring nakaka-discourage doon sa mga believers. Kaya sinulatan nila ang mga believers. Amen? Sinulatan nila ng encouragement. Yun ang general epistles. Mula sa James hanggang sa Jude. Ngayon, dito sa ang isang nahiwalay doon ay ang sulat ni Paul kay Philemon, bago ang Hebrews. Personal 'yon. Na sulat tungkol sa isang tao na siya ay lumayas at in-encourage ni Paul na tanggapin. Ngayon, dito sa panlimang division ay ang prophecy, ang revelation. Dito sa Revelation, mababasa natin ang pinakita ng Panginoong Hesus kay John doon sa island of Patmos, kung siya na-exile, kung saan siya na-exile. At sinulat ni John yon para sa mga believers. At ang tawag yon ay revelation, mga prophecy, mga mangyayari pa
sa mga susunod na araw ng mga buhay ng believers. Amen. So yan ang 5 divisions ng New Testament. The Gospels give 4 different accounts of the birth, life, ministry, death, and resurrection of Jesus Christ. Demonstrate how Jesus was the Messiah of the Old Testament and lay the foundation for the teaching of the rest of the Testament. So makita natin na doon sa Gospel ay talagang ang buhay ni Kristo, kung paano siya namuhay, kung paano siya nagturo, kung paano niya isinasagawa ang pagtuturo niya doon sa mga taong kaharap niya, particularly dito sa mga Jew. Kung mababasa natin ang itong 4 books of the Gospels, ay halos lahat yan, ay para sa mga Jew. Makita natin mamaya kung meron bang hindi para sa Jew. Minsan makikita natin may mga particular instance, katulad nung dalawang babae, yung Samaritan woman, hindi sila Jew. Sila ay Samaritan, sila ay Gentiles. Tapos yung isang Gentile woman na hinihiling kay Jesus na pagalingin ang kanya anak. Ngunit ang sinabi ni Jesus ay hindi binibigay sa mga aso ang pagkain ng mga tao. Pero nakita ni Jesus ang kanilang faith, ang kanilang pananampalataya. So dito makita mo na faith talaga ang kailangan. At sila ay nanampalataya. Sila ay tinanggap ni Jesus because of their faith. Amen. Mga ano lang yan, mga pangyayari na mga random na pangyayari sa Gospels. Pero generally, ang audience ni Jesus ay Jew. Generally, mamaya makikita natin. The book of Acts records the deeds of Jesus' apostles who were sent to proclaim the gospel of salvation and tells the beginning and growth of the church. So makikita natin doon kung gaano sa book of Acts kung gaano kahirap ang talagang mag-grow, talagang maglumago ang church. Kailangan sacrifice talaga. Pero ipinakita doon na hindi masasayang ang effort ng mga sumusunod kay Kristo. Amen? Pauline epistles written to specific churches. Yan sinasabi ko kanina. Giving official Christian doctrines and practices. Kasi nga, may tanong tayo, bakit sinulatan ni Pablo? Di ba? Kasi mayroong mga nabalitaan si Pablo ng mga pangyayari, kaya may mga hindi pare-pareho yung sulat na yon. Sabi dito, specific churches. Amen? Christian doctrines regarding their situation and Christian practices kung paano haharapin yung ganong sitwasyon. General epistles, teachings and application in addition to the Paulinian epistles. Addition lang to dahil sabi ko nga kanina ang general epistles ay ang title nilang book sa Bible ay sila rin ang author. At iba-iba rin ang mga pinadalhan niya ng mga letter na to. At iba-iba rin ang sitwasyon nila. Kaya makita natin na iba-ibang sitwasyon, iba-ibang laman ng letter. Pero ang lahat ng yon ay pwede nating gamitin sa ngayon. Dahil maaaring mangyari sa atin ang mga sitwasyon na gano'n, kaya magagamit natin yung letter nila yon, ang epistle na yon. From Pauline epistles to general epistles. Revelation, prophecies, the events that will occur in the end times. End times, ano pa yon? Pero tatandaan natin sa Bible, sa Bible, ang pinapahiwatig sa Bible, ang end times ay maaring bukas. Ganon, di ba? Kaya ang emphasis ng Bible ay to be ready. Lahat ng mga believer, to be ready. Na baka bukas na yan. Ganon. Ganon ang mga ang laman ng mga sulat na to, including the
sa Revelation. Why are there four gospel books? To give a complete picture of Christ. Sabi ko kanina, yung gospel na yun ay may pagka-pare-pareho ang mga laman, pero meron din namang hindi pare-pareho. Meron unique sa isang book na hindi mo makikita sa tatlong books. Meron din namang makikita mo sa dalawang books lang, katulad ng sa Beatitudes. Yun ay makikita mo lang sa Matthew at yun ay inulit sa Book of Luke. Sa Mark, sa John, wala yun. Amen? So, ibig sabihin, to complete the picture of Christ ay kailangan yung apat na magpe-present sa atin kung ano ba o paano ba ipinamuhay ni Kristo ang kanyang buhay dito sa lupa nung siya ay nabubuhay. To verify the truthfulness of each account. Ang sabi natin, doon sa nung nag-aaral tayo ng hermeneutics, ay ang Bible I will interpret himself. Dito, makikita natin yan sa gospel. Ang sinasabi sa isa ay papatunayan ng isa. To verify the truthfulness of its account. Amen? Number 3, to reward the diligent seekers. Lahat ng mga sumusunod sa mga katuruan ni Kristo, sila ay may reward o sila ay may gantimpala. Kailangan maging diligent seekers tayo. Ibig sabihin na seeker of the truth. Kung ano talaga yung tinuturo ni Jesus tungkol sa salvation. Okay, so narito ngayon. The four Gospels, author, nationality, and audience. So, ang author ng Matthew ay si Matthew. Ito ay si Matthew ay isang Jew. Amen? At ang audience niya ay Jew. So, sabi dito, Matthew is the gospel written by a Jew to Jews about a Jew. Written by a Jew to Jews about a Jew. Si Matthew ay isang Jew. Tapos, ang present niya sa Jew audience, ang pinatungkulan niya nito ay si Jesus na isang Jew. So, pare-pareho na nationality Jew, ang audience niya ay Jew. At present niya rito ang si Jesus as the Messiah. Isa sa mga mapapansin natin dito sa Book of Matthew, kung mababasa natin ang parables sa Book of Matthew, naiiba ang simula ng parables sa Book of Matthew. Karamihan nagsisimula sa Kingdom of Heaven. Sa Matthew lang yan makikita. Ang ibang mga books ay Kingdom of God. Napansin niyo ba yon? Sa Matthew, for the Kingdom of Heaven. So, Christ is the subject of the book of Matthew. Matthew's design is to present Jesus as the King of the Jews, the long-awaited Messiah. Through a carefully selected series of Old Testament quotations, Matthew documents Jesus Christ's claim to be the Messiah. His genealogy, baptism, messages, and miracles all points to the same inescapable conclusion: Christ is King. Even in his death, seemingly defeat is turning into victory by the resurrection. And the message again echoes forth, the King of the Jews lives. Ang akala kasi ng tao, kahit na si Satan, natalo na si Jesus dahil sa pagkamatay. Ngunit, nagkakamali sila dahil si Jesus ay mabubuhay. So, ang tema ng Matthew is the King of the Jews lives. Kaya dito makikita natin, si Jesus ay living Word of God.
Kasi manaba na ano yan sa dito sa John, di ba? Sa simulan ng John ay word that become flesh. So he's living word of God. Amen. So ang book of Mark ay si Mark is a Jew. Ano? At ang audience na ay Gentiles. So magkaiba, di ba? Sabi nga kanina para makita yung complete na pamumuhay ni Kristo ay ganito ang presenta ng apat na author ng gospel. No? Mark is a Jew. Sabi dito, the message of Mark's gospel is captured in a single verse. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. So ang book of Mark nag-present kay Jesus as a servant. Amen? Chapter by chapters, the book unfolds the dual focus of Christ's life, service, and sacrifice. Makita natin na naiiba yung yung book of Mark, no? Talagang si Jesus ay nagtatrabaho. Mark portrays Jesus as a servant on the move, instantly responsive to the will of the Father. By preaching, teaching, and healing, he ministers to the needs of others, even to the point of death. After the resurrection, he commissions his followers to continue his work in his power, servants following in the steps of the perfect servant. So nung nag-Great Commission o doon sa Book of Acts, nung sined niya ang kanyang mga disciples, ay pinapasunod niya lang yon sa mga pinakita niyang kung paano gawin ang trabaho ng isang minister. Amen? So ganon ang presentation ng Mark, a servant. Jesus is a servant. Ang Luke, si Luke. Dito ay unique si Luke. Isa siyang Gentile at ang audience niya ay Gentile. Alam natin na si Luke is a physician. Writes with compassionate and warmth of a family doctor as he carefully documents the perfect humanity of the Son of Man. So present ni Luke si Jesus as the Son of Man. Pero dapat natin intindihin that Jesus is the Son of Man and He is also the Son of God. Di ba? Ginamit lang ng Ama si Mary para mabuhay si Jesus. So ibig sabihin, ipinanganak siya ng isang tao, ngunit galing siya sa Ama sa pamamagitan ng Holy Spirit. That is why sa Luke makikita mo na ang pag-present niya ay anak ng tao. At the same time, anak ng Diyos. So Jesus presented in the Bible as 100% man and 100% God. Amen? So, Luke emphasized Jesus as his rebirth and early life before moving carefully and chronologically through his earthly ministry. Growing belief and growing opposition develop side by side. Dito sa Book of Luke, makita natin na may mga na-convert pero napakarami ring mga opposition. Although sa lahat naman ng gospel na to, nakita natin ang opposition. Those who believe are challenged to count the cost of discipleship. Those who oppose will not be satisfied until the Son of Man hangs lifeless on the cross. Dito, makita natin na doon sa mga hindi naniwala kay Jesus, kahit na nung siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo at siya ay nabuhay, meron pa rin talagang hindi naniniwala sa kanya. His purpose will be fulfilled. Ang purpose, according to Luke, ang purpose ni Jesus, to seek and to save that which was lost. To seek and to save for those that was lost. Amen. Makita natin yan sa Luke 9 chapter 10. So makita natin dito at ang presentation ni Luke ng gospel
according to Luke, ay isang letter, isang sulat kay Theophilus. Isang Greek. Makita natin sa first part ng Book of Luke. At ang sulat na yan ay 2 volume. Pagkatapos ng Book of Luke, ang volume 2 ay makikita natin sa Book of Acts. Tinuloy lang niya ang sulat niya kay Theophilus doon sa Book of Acts. Kaya ang unang volume ng Luke ay ang Gospel of Luke at ang second volume ay ang the Book of Acts. Makikita niyo yan sa first portion ng Book of Luke at first portion ng Book of Acts. Amen? So, punta tayo sa Book of John. Sa Book of John, alam natin si John ay Jew, ngunit ang presentation niya sa audience ng Gentiles and the Jews. Both. So makikita natin, mayroon kayong paliwanag. Just as a coin has two sides, both valid, so Jesus Christ has two natures, both valid. Luke presents Christ in his humanity as the Son of Man. John portrays him in his deity as the Son of God. John portrays him on his deity as the Son of God. John's purpose is crystal clear: to set forth Christ in his deity in order to spark believing faith in the readers. John's gospel is topical as well as chronological, and it revolves around 7 miracles in 7 I am statements. Mamaya, ang 7 I am statement na yan. Following an extended eyewitness of description of in the upper room meal and discourse, John records events leading up to the resurrection, the final climatic proof that Jesus is who he claims to be, the Son of God. Amen? So, present niya sa both Gentiles and Jews that Jesus is the Son of God. Si Luke, present niya Jesus as the Son of Man. So, makikita natin dito. Pero unique yung yung simula ng Book of John, di ba? In the beginning was the Word. Kinuot niya yung beginning ng Bible. Di ba? And the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. At dito makita niya, the Word became flesh. Di ba? Pinakita niya si Jesus. Amen? So yun ang presentation nila ng 4 na author ng Gospels. So Matthew is a wealthy tax collector. No? Ewan ko lang kung napansin nyo, ang tax collector sa Israel ay kalaban po yan ng mga tao. So Matthew was considered as a sinner. Naalala nyo ba nung nag-imbita si Matthew kay Jesus sa kanyang bahay para mag-dinner? At doon yung mga tax collectors at Jesus. Nakita siya ng mga Pariseo. At ang sabi nila, bakit itong teacher nyo, yung nagtuturo sa inyo, nakikihalubilo sa mga makasalanan? Di ba? Di ba? At sinagot ni Jesus yon, na ang doktor ay hindi kailangan ng magagaling kung hindi ang may sakit. Di ba? Nakita natin dito na Matthew is a tax collector, was a tax collector, and he was hated by the Jew. Consider siyang outcast. Hindi siya kasama sa society ng Jew. Kasi pinagbibintangan sila na sila ay tumatanggap ng taxes more than na dapat na ibayad ng mga Hudyo. May isa pang tax collector sa gospel, di ba? Si Zacchaeus. No? Si Zacchaeus din. So, dito makikita natin na si Matthew, siya ang unang tinawag ni Jesus na maging disciple. No? So makita natin na isang tinuturing na makasalanan ng mga tao ron. Siya ang tinawag ni Jesus. Si Mark, wealthy and prominent Christian, also called John Mark in Acts 12:12, the spiritual son of Apostle Peter. Mark received first-hand information of the events and teachings of the Lord from Peter. So si Mark ay tinatawag na John Mark. Makita natin sa Book of Acts chapter 12 verse 12. Ayan.
When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, no? Where many people had gathered and were praying. So kung may makita kayong John Mark sa Bible, siya ay si Mark ang author ng isang gospel. Amen? So siya pala ay naging spiritual son ni Apostle Peter. So ibig sabihin, na-convert siya sa pamamagitan ni Pedro nung siya ay tinuruan. Amen? The book, si Lucas, the book of Luke, a Greek physician, the only Gentile author of the Bible. Diba? Kahit na Gentile, naging author ng book of the Bible. Wrote Acts, sabi ko sa inyo eh. Di ba? The second volume 2, yung book of Acts. Wrote an orderly account which is consistent to his medical mind. He gives details that other accounts omit. Author of the book of Luke, which is called the most beautiful ever written sa gospel. No? So sabi dito, di ba? Author of the book of Luke. Pero he wrote the book of Acts. Papatunayan niya sa sinabi ko kanina, di ba? Nauna nga lang present yung Luke. Pagkatapos present yung book of Acts. Amen? So siya ay isang hintil, siya ay Greek, no? At siya ay isang doktor. Kaya maganda ang pagkasulat ng book of Acts. Kasi isa siyang professional, no? Consistent in his medical mind. He gives details that other accounts omit. Amen? John, the disciples whom Jesus loved. Makita mo yan doon sa book of John. Also known as John the Apostle. Author of the general epistles, 1 John, 2 John, 3 John, and also Revelation. So siya pala ang author ng the book of John, siya pa rin ang author ng 1 John, 2 John, 3 John, at ang book of Revelation. Siya si John. John portrays Jesus as the God of the Old Testament by the I am statement he recorded. Ito unique sa book of John. Yung I am statement he recorded. Amen? Walang ibang book of the gospel na sumulat nito. So, the four Gospels, the book of Matthew, prove and display Jesus is the promised Messiah of Old Testament prophecies. The book of Mark, Jesus came to serve. Sabi ka kanina, di ba, servant. The book of Luke, Jesus came to seek and save the lost. Amen? Tapos ang book of John ay Jesus is God. Kaya nga, sa mga Bible study natin, di ba? Napagkaugalian na natin na unang-una ay pinuturo natin ang doctrine of salvation, ang kaligtasan. At ang pangalawa ay ang assurance of salvation. Amen? At para dalang makilala ng mga tinuturuan natin si Jesus, ay pumupunta tayo sa book of John upang maipakilala si Jesus according to John that he is God and he is the Savior of the world. Amen? So, kami may Bible study kami sa Pililya, no? Doon kami sa book of John. Amen? At pagkatapos niyan, ang mga starting topic, ang Matthew ay genealogy ni Jesus. Kung saan siya galing, ang ancestry, kung saan siya galing. Kung sino ang mga ninuno niya. Yun ang makikita natin sa Matthew 1. Ang starting topic ng book of Mark ay baptism of Jesus through John the Baptist. Ang starting topic naman ng book of Luke ay about John the Baptist. Na binigay siya para mauna sa ating Panginoong Jesus. To make the path straight for the coming of the Lord. No? So, ang book of John ay nagsimula sa word. Sabi ko kanina, ay denote niya yung simula ng Bible, Old Testament, ng word, kung paano ginawa ang creation.
by the Word. So, sinimula din ni John by the Word. No? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun ang beginning ng books nila na makikita natin. Comparison of the four gospel books. Only Matthew and Luke contain the birth of Jesus in his genealogy. Nakita natin kanina, no, na si Mark at si John ay wala nito. Si Matthew lang saka si Luke na nagsimula sa genealogy ni Jesus, ang kanilang books. All four gospel books contain the life, death, and the resurrection of Jesus. Presenta nila si Jesus according to what they know, according to what they witness. No? Kaya magkakaiba. Fourth book of the gospel contains the life, the death, and the resurrection of Jesus. Only Luke contains the orderly account of the birth, life, death, and the resurrection of Jesus. Presenta yun ng orderly account. Maganda ang pagka-presenta ng gospel. Kasi nga siya ay physicians. Sanay na sanay siyang sumulat. Amen? Book of Matthew contains reference from Old Testament more than any other three gospel books. Kasi pinipresenta niya si Jesus as the Messiah. Amen? At ang Messiah ay na-prophesy sa Old Testament. Ano? That the Messiah will come as the Savior. Ngunit ang pagkaintindi ng karamihan sa Hudyo, ang Messiah or ang kanilang Savior ay darating as a king. Parang isang tao na katulad ni David na siyang magliligtas sa kanila sa kanilang, kasi nung araw sila ay under the Roman Empire. Di ba? Alam natin yan. Gusto nilang makalaya doon. So inaasahan nila na ang Messiah or ang kanilang Savior ay isang king na maglilid sa kanila bilang isang warrior na tatalunin yung mga Roman empires upang sila ay makalaya. Ngunit, presenta ni Matthew to ng iba na siya ay ang Messiah, the Savior of the world. Hindi siya warrior. Ano? Savior is spiritually. Amen? So dito, kaya ang Matthew ay may mga quotation, may mga reference sa Old Testament. No? More than any. Meron din yung tatlo, kaya lang marami sa Matthew. Kasi pinipresent niya si Jesus sa Jew. No? Di ba? Nakita natin kanina. Amen? Only John portrays, ano ba ito? Sandali Only John portrays Jesus as the God of the Old Testament by the I am statement. Kung maalala nyo, no? Nagsimula ito doon sa yung I am, nagsimula yan diyan sa nung kausapin niya si Moses. Di ba? Na sinabi niya na ikaw ay utusan ko pumunta doon sa Ehipto upang pangunahan mo ang mga Israelites sa kanilang paglabas sa Ehipto. Sabi ni Moses, sino ba ako para pumunta ron? At sino ba kayo? Sasabihin ko doon sa kanila na nag-utos sa akin. Diba? May kwento yan, di ba? Sino ang sasabihin ko na nag-utos sa akin? Doon sinagot ni Yahweh, si Moses, na sabihin mo sa kanila, ako ay ako. Ang nag-utos sa iyo ay ako. I am who I am. Doon nagsimula yon. So, siya ang Diyos noon ni Moses at siya rin ang Diyos dito sa New Testament as according to John. Portrayed John Jesus as the God of the Old Testament by who I am. Tapos, present ni John ang mga ebidensya na siya nga ang who I am. Dito sa I am statement.
All the four gospel books contain Jesus sending his disciples to preach the gospel. No? So makita natin sa Great Commission, no? At doon sa first part ng Book of Acts, no? Ay inutusan ni Jesus ang kanyang mga disciples to preach the gospel. At the same time, sinabi niya sa Great Commission na turuan niyo silang sundin ang lahat ng tinuro ko sa inyo. Di ba? Teach them all the things that I have told you. Sabi doon sa Great Commission. So dito, lahat ng Gospels ay meron yan. Sa Matthew 28:29, sabi, therefore go and make disciples of nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yan ang Great Commission. No? Sa Mark 16:15, he said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Book of Luke, chapter 24, verses 46 to 47. He told them, this is what is written. The Christ will suffer and rise from the dead on the third day. And repentance and forgiveness of sins will be preached in the name to all, and in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Ganun din ang sa, ano, di ba? Kasi sa, tingnan natin, ha? Book of Luke to. Tapos doon sa Acts, di ba sabi ko, author din sa volume 2 yun, ano? Tapos sabi doon, ano? And you will be my witnesses in Jerusalem. Dito, beginning in Jerusalem. Doon sa Book of Acts, you will be witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the end, to the rest of the world. Di ba? Yan. Tapos sa John chapter 20, verse 21. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent you, I am sending you. So lahat ng four Gospels, naandun ang pag-send out ni Jesus sa kanyang mga followers, sa kanyang disciples, to preach the good news. Amen? To preach the gospel. Lahat ng mga four Gospels naandun yan. Ito ngayon ang I am statement of Jesus Christ in the book of John. Una, I am the bread of life. John 6:35. Sabi dito, and Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Amen? So una, the book of sa book of John 6:35, he is the bread of life. Number 2, I am the light of the world. Sa John 8:12. Sabi dito, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light. Amen? Sa book of John kasi, kung nabasa nyo, sa first part ng book of John, sabi niya, the light comes to the world, but the world rejected the light. Amen? Jesus spoke again to the people and said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light. Number 3, I am the door. John chapter 10, verse 9. The door of the sheep. You know? I am the gate or the door. Whoever enters through me will be saved. He will come and go out and find pasture. No? Hindi pa lang sila maliligtas, kundi magkaroon pa sila ng kasaganahan ng buhay. No? Actually, may follow-up to doon sa John 10:10. John 10:9 to, di ba? John 10:10, may follow-up yan. Di ba? Na pinakita uli doon na he will come, na sila ay maliligtas at magkakaroon pa sila ng magandang buhay. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come and go out and find pasture. Yan ang maganda, no? Nung kakaroon ng magandang buhay.
I am the good shepherd. Ayan, siya ang king shepherd natin. Amen. Dito sa mundo, merong mga under shepherd, kung tawagin, yung mga pastor. Pero siya talaga ang king pastor natin. Sabi ni John sa chapter 10 verse 11, I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for his sheep. Kaya niyang mag-sacrifice para sa kanyang mga tupa. No? Kaya siya natawag na good shepherd. Number 5, I am the resurrection and the life. No? Sabi sa John 11, chapter 20, 26, Jesus said to her, sino yung her? Si Maria. Ano? Si Maria, yung kapatid ni Martha sa kapatid ni Lazarus. Di ba? Ito yung nangyari doon sa nung mamatay si Lazarus. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Tinanong sila. Kasi dito, bubuhayin niya si Lazarus. Di ba? Amen. Number 6, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. John 14:6. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ang tanong, ang naging tanong dito, sino gusto pumunta ng langit? Siyempre, lahat gusto, di ba? Pero dadaan muna tayo kay Jesus. Hindi pa pwede tayong dumiretso. Dadaan muna tayo kay Jesus. Tapos, sabi doon kay John, di ba? I know my sheep, and the sheep knows me. Kilala daw niya ang mga tupa niya, at ang tupa nakakilala sa kanya. May problema tayo doon. Ang kilala natin si Jesus, walang problema yon. Ang kilala tayo ni Jesus, problema yon. Pero tanong, kilala ba talaga tayo ni Jesus bilang kanyang mananampalataya? Kasi doon tayo dadaan sa kanya eh. Di ba? Pag hindi tayo kilala, kawawa naman tayo. Ha? Doon tayo dadaan sa kanya. So kailangan kilala tayo ni Jesus bilang kanyang mga tupa at mananampalataya. Amen? Number 7, I am the true vine. Mula sa John 15:5. I am the true vine, and my Father is the gardener. So ito yung pagpapresent niya na ako ang puno at kayo ang magiging branches. At ang ating Ama ang nag-aalaga sa atin. Amen? Yeah, ito number 8. Dito, inulit ni Jesus yung sinabi ni Yahweh kay Moses. Before Abraham was, I am. Kasi kini-question siya dito ng mga Pariseyo. Ibig mo bang sabihin, mas matanda ka pa kay John, wala ka pang 50 years old? Sabi niya. Sabi ni Jesus, bago si Abraham, ay ako na nga. John 8:58, I tell you the truth. Jesus answered, before Abraham was born, I am. Lumalabas, niya siya rin ang nagsabi kay Moses na sabihin mo doon sa Israelites na ang nag-utos sa inyo ay ako nga. I am who I am. So, nakita ni John si Jesus na siya ang Diyos ng Old Testament, siya rin ang Diyos ng New Testament. Amen? Nakita natin dito, ano? The I am statement. Pero ito talaga ang nagpatunay niyan. Ang number 8. Before Abraham was, I am. Si Jesus ang nagsabi niyan. Amen? So, pasok tayo sa the book of Acts. Mamaya, pagka meron pa tayong time, ay papapiyawan natin na book of Romans. No? Kasi maiksi lang to sa book of Acts. The book of Acts, purpose of Acts, to provide the history of the early church. Makita natin doon sa history ng early church ay kung paano sila mag-evangelize
at paano nila inalagaan yung mga na-evangelize nila. And eventually, nung sila ay dumami, ay doon din sa Book of Acts, napangalanan sila sa Antioch ng Christian Church. Pero sabi ko sa inyo, hindi ito ang kabuuan dito sa Acts dahil may na-evangelize din sila, lalo na si Paul, sa labas dito sa Book of Acts. May na-evangelize din siya at doon din sa mga iba-ibang lugar. Although ang mga iba-ibang lugar ay nabanggit din sa Book of Acts, pero meron pang ibang lugar na hindi nabanggit sa Book of Acts na sila ay nag-evangelize. So, generally, ang history ng early church mula sa mga ilan-ilang mga na-convert, makita natin dito na karamihan sa kanila ay Gentiles. Kasi nasa labas na sila ngayon ng Jerusalem. So doon, unang-una, makita natin doon ang house church. Kung saan tayo ngayon, meron tayong mga Bible studies sa mga bahay, sa mga lugar, kinoconsider na yung mga church. Kasi ang church is a group of believers. Di ba? Yun ang beginning history niyan sa Book of Acts. To emphasize the importance of the day of Pentecost and the empowering of the Holy Spirit. Doon pinakita na ang mga disciple ay kailangan lang i-present nila, ipakilala nila si Jesus na siyang Messiah, siya ang namatay at nabuhay ng muli, siya ang Son of God, na ang resurrection ay totoo. At ang magko-convert sa kanila ay ang Holy Spirit. Kahit na ngayon, di ba? Ang assignment lang natin ay